Paano nga po ba natin ibabahagi ang salita ng Diyos? Paano po natin i-share ang kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus? At sa video pong ito, tulungan tayo ng Panginoon na maipamahagi po natin ang kanyang salita. Bilang isang Kristiyano, bukal na po sa atin ang ipahayag ang kaligtasan ng Panginoon. Bukal na po sa atin i-share ang kagandahang loob ng Panginoon. Pero ilan rin po mga kapatid sa mga Kristiyano takot at merong panghihina ng loob kaya hindi po na i-share ang salita ng Diyos at ang kaligtasang nagmumula sa Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, ginawa ko po ang video ito upang makatulong po sa atin kung paano natin ipapahayag ang kagandahang loob at kaligtasan ng Panginoong Hesus sa tao personal. Minsan nahihiya, minsan kulang ng lakas ng loob at kulang ng kaalaman. Ngayon mga kapatid, ito pong ating tatalakayin at ating pag-aaralan ay makakatulong po para ma-share natin ang gospel. Kailangan po natin mga kapatid ng balangkas ng pagpapatanggap o yung pagkakasunod-sunod mga kapatid ng salvation. Una po nating dapat ipahayag sa ating kausap na mahal tayo ng Panginoon. Mahal siya ng Panginoon. Napakadami pong bersikulo na nakalagay sa Biblia na nagpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Una na po dyan, yung John chapter 3, verse 16. Alam na po natin yan mga kapatid. At kung gusto nyo pa po mga kapatid ng ilang talata pa po na galing sa Biblia, ang sabi ng Roma chapter 5, verse 8 hanggang 9. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya mga kapatid, ipaalam po natin na mahal tayo ng Diyos, mahal siya ng Panginoon. Ano man po yung kalalagayan niya, ano man po yung estado ng buhay niya, mahal siya ng Panginoon. Sa talatang iyon, nagpapakita na tayo ay minamahal ng Diyos. Wala pa po tayong ginagawa. Nung tayo ay makasalanan pa po, minahal na tayo ng Panginoon. Hindi dahil sa pagiging mabuti at pagiging mabait po natin, minahal tayo ng Diyos. Hindi po. Paalam po natin na wala pa po tayong ginagawa, grabe na po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan po nating maparamdam sa ating kausap na mahal tayo ng Diyos. May sakit man siya, ano man ang nangyayari sa buhay niya, meron man siya matinding pagsubok, problemang bigat na bigat, paalam po natin na merong nagmamahal na Diyos sa Kanya. Yun po ang una nating iparating sa Kanya. Pangalawa mga kapatid, na iparating po natin sa ating kausap na tayo po ay nagkasala laban sa Panginoon at walang nakaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay nagkasala. Kung naparating po natin na minamahal tayo ng Diyos, kailangan din pong malaman ng ating kausap na tayo po ay nagkasala. Kasi yun po ang totoo. Wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nasabi po ng Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pagkakasala natin sa harapan ng Panginoon ay nagdulot po mga kapatid ng kapahamakan ng ating kaluluwa. Nasabi ng Revelation chapter 21 verse 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawa ng apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga mga kapatid, pag naiparating po natin na mahal tayo ng Diyos, lubos niyang maunawaan na nagkasala ang tao at mapapahamak po ito. Makakatulong po yung supporting verse na Revelation chapter 21 verse 8 at saka yung Roma chapter 3 verse 23 po para maipahayag po natin at maging base na rin po mga kapatid ng katotohanan na tayo po ay nagkasala sa harapan ng Diyos at wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pangatlo po mga kapatid na dapat natin iparating sa ating kausap, sabihin po natin, bagaman tayo nagkasala laban sa Panginoon at sa harapan ng Diyos, meron pong regalo ang Panginoon. Meron po siyang ginawa at meron po siya mga kapatid na ibinigay sa atin para makamit po natin ang kaligtasan. Nasabi ng Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pwede po nating sabihin ito para suporta po na ang Diyos po gumawa ng paraan sa kabila po mga kapatid na tayo po ay nagkasala laban sa Panginoon. At yung kagandahan loob ng Panginoon, hindi niya hinayaan na mapahamak po ang tao. Bagkus po mga kapatid, meron siyang ibinigay yung regalo ng Diyos, si Hesus Kristo po, na lagi po nating ipinapangaral at lagi natin sinasabi, siya po ang naging daan ng ating kaligtasan. Siya po ang naging tulay mga kapatid para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Kaya mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon,
Oo, nagkasala po tayo, pero merong plano ang Diyos. Meron po siyang ginawa. Meron siyang ibinigay. Si Jesucristo po, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Doon po sa bersikulo ng Roma chapter 6, verse 23, ipinapaliwanag po doon mga kapatid na merong kabayaran ang kasalanan po natin. Doon po yung kamatayan. Ngayon mga kapatid, doon sa regalo ng Diyos, yun yung naging daan mga kapatid para po tayo ay maligtas. Si Jesus Christ po yun, yung regalo ng Panginoon. Si Jesus po yung umako mga kapatid ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Ang tawag po doon ay grasya ng Diyos. Wala po tayong ginawa, hindi pa po tayo mabuti, pero minahal na tayo ng Panginoon. Wala tayong binayaran mga kapatid, bagkus si Jesus po nagbayad ng ating kasalanan. At naligtas po tayo sa ginawa ni Jesus. Iparating po natin sa ating kausap mga kapatid, sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesus, makakamit po ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Wala na pong iba mga kapatid. Na iparating natin na mahal tayo ng Diyos, nagkasala ang tao, merong ibinigay ang Diyos at regalo ang Panginoon sa atin. Sa pamamagitan niya lang mga kapatid, tayo po ay naligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede po nating sabihin itong bersikulong ito. Ang sabi ng John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kaya po mga kapatid, iparating po natin na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan kapag tayo po ay sumampalataya. Sabihin rin po natin mga kapatid, yung supporting verse ng John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya mga kapatid, kapag nasabi na po natin yung pangatlong puntos na merong regalo ang Diyos at ang naging daan po ay si Jesus, mabuti po mga kapatid na ma-elaborate po natin sa kanila yon. Maparating po natin sa ating kausap na si Jesus po ang naging daan para makamit po natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Merong regalo po ang Panginoon at hindi po natin pinaghirapan po yun. Pangapat po mga kapatid, na kailangan nating iparating sa ating kausap na tayo po ay kailangan magsisi. Opo mga kapatid, nagkasala tayo at andyan ang kagandahang loob ng Panginoon. At meron po tayong kailangang gawin. Yun po ang iparating natin sa ating kausap na meron po tayong kailangang gawin. Yung magsisi po tayo sa ating ginawang kasalanan. Makakatulong po ang mga bersikulong ito maging supporting verse po sa ating mga tinatalakay na puntos patungkol po sa pagsisisi. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, ang sabi po dito, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang mga kasalanan, maaasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kaya mga kapatid, maiparating natin sa ating mga kausap na kailangan po natin magsisi. Pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan. Hindi na po natin pagbabayaran mga kapatid ang nagawa nating mali at kasalanan sa harapan ng Diyos, kundi pagsisisihan na lang po. Sapagkat ang kabayaran mga kapatid ay ginawa na ni Jesus. Tayo po ay tinubos na. Ang gagawin na lang po natin ay hihingi tayo ng tawad ng totoo sa harapan ng Panginoon at tataligtan po ang mga masasamang gawa at buhay na makasalanan. Kailangan po nating i-confess ito sa pamamagitan po ng ating bibig. Kung tayo po ay nakakapagsalita pa mga kapatid, maaari po nating sabihin po sa pamamagitan ng ating pagsasalita o ng bibig po na tayo ay humihingi ng tawad. Mahalaga po ito, yung confession po. Pagpapakita po ito na tayo ay taos na pusong humihingi ng tawad sa Panginoon. Ang sabi po ng Romans chapter 10 verse 9 na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya nga mga kapatid, ang sabi doon, kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong labi. Sa ibang translation po, sabi doon, if you confess your sin, ang confession po ay lumalabas sa bibig, naririnig po ng malakas. So, hihingi tayo ng tawad. Iparating po natin sa ating kausap na kailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon. Yun po ang pang-apat na puntos na kailangan nating maiparating sa ating kausap. Ngayon po, baka merong magsabi sa inyo, magtanong, grabe po yung nagawa kong kasalanan. Kaya pa po ba akong patawarin ng Panginoon sa nagawa ko? Lagi nyo pong sasabihin na handang magpatawad po ang Panginoon sa bawat totoo at seryoso po na magsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Sabihin po natin yung bersikulo na Isaiah chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito, sinabi pa ng Panginoon, halik kayo at pag-usapan natin ito. Gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo.
Kaya mga kapatid, kapag nasabi natin ito, pwede magliwanag po sa ating kausap, gaano man po kalaki yung nagawa niyang kasalanan sa harapan ng Panginoon, handa pong magpatawad ang Panginoon. Hindi lang po yun, at handang maglinis ang Panginoon sa bawat taos puso na hihingi ng tawad sa Kanya. Iparating po natin sa ating kausap na ganun po katindi ang pagnanasa ng Panginoon na makanumbalik ang tao sa pagsisisi po sa mga nagawang kasalanan. Handa po siyang magpatawad sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, pag naiparating na po natin yung ating mga gustong sabihin sa ating kausap, lalo na po kung ito'y nakabalangkas at tinatawag na balangkas ng pagpapatanggap mula po sa pag-ibig ng Diyos, ang kasalanan ng tao, ang regalo ng Panginoon si Hesukristo, at ang pagsisisi po natin, diyan na po papasok mga kapatid, nagagabayan po natin sila sa isang panalangin. Sa panalangin pagtanggap sa Panginoon o pagtanggap po sa kaligtasan. Papatanggapin po natin sila, gagabayan po natin sila sa panalangin ganito. Papaliwanag po natin sa panalangin natin na tayo po ay nagsisisi at tinatalikuran na po natin yung nagawa nating kasalanan. Ipaparating rin natin po sa panalangin ito na tayo po ay handa ng sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pwede po kayong gumawa mga kapatid ng outline sa isipan nyo o kabaseduhin nyo po para po hindi kayo mablangko. Pwede nyo pong sabihin kapag natapos nyo ng isa-isay po yung balangkas ng pagpapatanggap sa inyong kausap, kapatid, ikaw ba ay handa na tanggapin ang Panginoong Hesus sa puso mo? Doon na po tayo mananalangin. Pwede nyo pong ipasunod siya sa inyong panalangin na ganito. Sabihin nyo po, Panginoon, salamat po sa kagandahang loob ninyo. Salamat po dahil sa pag-ibig ninyo, nagkaroon po kami ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, kami po ay naligtas. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan at tinatanggap po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit na bayan. Ako po ay handang magbago at handang mabuhay na merong kalooban ninyo. Salamat po dahil narinig ko at nakarating sa akin ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Hesus. Tulungan niyo po ako habang ako ay nabubuhay na makaganap sa kalooban ninyo. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos po ng prayer of acceptance, bigyan niyo po sila ng panalangin pang sa kanila. Panalangin niyo po yung kanilang mga pamilya o kung merong mga may sakit sa kanila, ipanalangin po natin. Iwanan po natin sila ng merong pananalangin para sa kanilang pamilya. Panalangin po natin mga kapatid na lumalim pa po yung pananampalataya ng kausap po natin. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan kapag tayo po ay nananalangin para po ma-share natin ang gospel o yung salvation, lagi niyo pong tatandaan na sasamahan tayo ng Panginoon. Sasamahan po kayo ng Diyos. Kasi yan po ang gusto ng Panginoon. Ipinamamahagi ang kanyang salita, ang kaligtasan ng ating buhay. At pinapamahagi po natin ang salita ng Diyos sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa paaralan mga kapatid. Kahit hindi po kayo pastor, kung kayo po ay meron ng proper training and proper prayer and fasting para po isagawa ang pagpapatanggap, pwede nyo po na i-share ang gospel. Wala pong pinipiling edad ang pag-share po ng salita ng Panginoon. Nakakatuwa nga po mga kapatid na kahit ang mga bata pwede pong gamitin ng Diyos para i-share po ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Hesus. Kahit po sa trabaho ninyo, sa paaralan, kahit estudyante po, kaya pong gamitin ng Panginoon. Personally mga kapatid, ako po nung 16 years old po ako, tinuruan po ako mga kapatid ng aking pastor. Sa ganung paraan po mga kapatid, nakapag-share po tayo ng salita ng Panginoon. At nakita ko po mga kapatid, hanggang sa pagtanda ko po, at nagkaroon po ako mga kapatid ng sapat na gulang, ay kaya natin ipangaral ang salita ng Diyos kahit bata po tayo. Kaya po mga kapatid, isinishare ko po ang pag-aaral na ito at yung tutorial po na ito para po mga kapatid, tayo po ay maging kabahagi ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Panginoon. Maligtas po ang maraming tao sa pamamagitan po ng buhay nyo. Kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon lagi, na i-share natin ang kaligtasan ng Diyos, yan po ay galing sa Panginoon. I-share nyo po. Ganoon na lang po yung desire ng puso ko mga kapatid bilang pastor, na maihayag po ang kaligtasan ng Panginoong Hesus sa bawat tao sa pamamagitan po ng social media. Kasi po, alam natin na dumaan tayo lahat sa pandemya. At sa pandemyang iyon mga kapatid, kahit mga churches na apektuhan, sa house-to-house evangelism mga kapatid, wala pa pong pandemya, ginagawa na po natin ito. Wala pa pong camera, ginagawa na po natin ito. Yung mangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kahit dyan social media po, na ipapangaral po natin
natin ang salita ng Panginoon. At nakikita ko po, napakarami pong gustong tumanggap sa Panginoon. Marami pa po ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, masigasig po tayo na ipinapangaral natin ang salita ng Diyos, physical and online. Kaya mga kapatid, sa gitna ng pandemya, bawal po lumabas noon at ako po ay may part-time mga kapatid sa online teaching o ako po ay nagtuturo mga kapatid ng English. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, bawal po ipahayag doon ang salita ng Diyos. Bawal po ipahayag doon ang Diyos o ang Panginoon po. Kaya naman ganun po kalungkot yung naranasan ko nung na-share ko po mga kapatid sa kausap ko na merong Diyos at merong salita ng Diyos. At 45 years old po siya na Chinese na hindi niya po alam na merong Panginoon at hindi niya alam na mapapahamak po ang kaluluwa natin. Kaya po mga kapatid, doon po nagkaroon ng intense desire ang aking puso na ipangaral po sa online ang salita ng Panginoon. Habang ako po ay nagtuturo that time mga kapatid, hindi ko napigilang lumuha dahil meron pa po palang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng online, pwede po nating iparating na mahal tayo ng Diyos, tayo ay mapapahamak, pero tayo po ay niligtas ng Panginoong Jesus. Kaya nga po mga kapatid, ako po ay nakagawa ng mga content po na patungkol po sa kaligtasan ng Panginoon. Kasi napakarami pong tao na hindi pa po kilala ang Panginoon at hindi alam na tayo po ay mapapahamak. Sapagkat wala pong nangangaral at wala pong mga kapatid nagsasabi sa kanila na merong kaligtasan po na makukuha natin sa Panginoong Jesus. Kaya po, ganoon na lang po tayo mga kapatid na nagpe-prepare at nagpo-post po na mga content patungkol po sa salita ng Diyos sapagkat napakaraming tao po ang hindi pa kumikilala sa Diyos at maraming tao po mga kapatid tumatalikod po sa Panginoon sapagkat ang pagkakaalam nila ay napakasama ng Diyos. Totoo po nito, napakabuti po ng Diyos. Ano man po yung pinagdadaanan natin. Hindi po ibig sabihin na pangit yung nararanasan natin, pangit po yung plano ng Panginoon. Binubulag lang po tayo ng ating problema. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ipapakita kong video, kami po ay nangaral ng salita ng Diyos ng bahay-bahay. Once po na tayo ay nag-share ng gospel, ifa-follow up po natin yon para po hindi maabandona. Kasi po, para rin silang mga baby. Ang newborn baby po mga kapatid, hindi pa kayang humakbang, hindi pa kaya mabuhay mag-isa. Kaya po mga kapatid, bilang isang mananampalataya ng Panginoon at nangaral sa isang tao, kailangan po niya ng patnubay. So gagabayan po natin sila sa pamamagitan po ng Bible study at ng mga gawain. Mga kapatid, salamat po kung kayo po ay nakarating huling part ng video ito at natutunan po nawa sa atin kung paano po mangaral ng salita ng Diyos. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid, sasamahan po kayo ng Panginoon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa susunod po na pag-aaral po uli natin. God bless you.